Napakabuti po ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. God is really good. And God is really great. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Ang gusto ko pong i-share sa inyo sa umagang ito, naalala ko kasi yan, sinabi ng banal na kasulatan sa Hosea, nang sabi diyan, "My people are perished because of lack of knowledge." Sa panahon po natin ngayon, especially in these end times, kinakailangan maging discernment po tayo sa anuman nagaganap, nangyayari sa ating buhay personally, sa ating pamilya, at sa ating simbahan. Alam niyo kung bakit? Lamang ang may alam. Kasi sabi sa Bible, people are perished because of lack of knowledge. Hindi ko malilimutan isang araw, nung kami po ay kinasal ni Emmy. Kami po ay binigyan ng package sa hotel ng Enricho Hotel sa Baguio. For 5 days, libre po yun. At doon sa Enricho Hotel, ang breakfast po ay kasama na po. Sabihin, may enjoy mo ang breakfast. Kasi imagine, sa everyday, libre na po ang breakfast. So, enjoy na enjoy ko. At hindi lang yun, talagang ibang-iba yung gratitude at pagpapasalamat ko sa Panginoon. After a year, ang ating namang kapatid ay kinasal din. At siya rin ay binigyan din nagbigay sa akin ng package sa hotel, ay siya rin nagbigay sa kanya. At yun din, siya naman din ay pareho sa Enrich Hotel. So after 5 days, na naroon sila sa Baguio pagdating sa Manila, tuwan-tuwa ako. Ginigreet ko, sabi ko, "Brother, kumusta? Hindi ba ang sarap-sarap ng breakfast doon?" Alam nyo, ang sagot kay, "Ha? May libre ba breakfast?" Sabi ko, alam mo, nung narinig ko yun, sabi ko, "Brother, package na ang breakfast." Marami mga Kristiyano ngayon, sa panahon natin ngayon, package na ang blessing. Pinapakita na ng Diyos kung ano yung gusto niyang mangyari. Pero karamihan sa atin, hindi natin alam at hindi natin nakikita. Kaya maraming Kristiyano ay napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. But this morning, I will show you something. At ipapakita ko sa inyo, dapat makita po natin ano na nga ba ang kapanahunan natin ngayon. Kailangan ma-discern mo kung anong season ang kapanahunan ngayon. Kasi pag hindi mo ma-discern, hindi mo makukuha ang blessing nitong tinatawag nating Kairos season. Okay? So, buksan po natin ang ating Biblia. So, yan po yung topic ko about Kairos season. Sa Matthew chapter 9, verse 35 to 38. "Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogue, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But he saw the multitude. He was moved with compassion for them, because they were weary and scattered like sheep, having no shepherd. Then he said to his disciples, 'The harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into harvest field.'" Father, in Jesus' name, I release light and life in the name of Jesus. Salamat po in Jesus' name. Amen. Now, ito pong binasa natin text. Kung mapapansin nyo, sabi, Jesus went to all cities and villages. In other words, si Jesus ay nangangaral ng salita ng Panginoon. At siya pumapasok sa bawat mga syudad. Kung babasahin niyo ang Bible, dito ang sabi, all cities and villages. Sa ibang translation, ang sabi, in every city and villages. In other words, sinuyod ni Jesus, pasukin ang lahat ng cities at lahat ng villages. Now, nung pumapasok si Jesus sa mga city at villages, iisa lang ang tanawing nakikita ni Jesus.
Iisa lang ang tanawing nakikita niya. At ito ay ang tanawin panahon ng tag-ani. Hello! So nakikita niya, kaya nga ang declaration niya sa kanyang mga alagad, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang anihin ay marami, subalit kakaunti ang manggagawa. Yun ang declaration ni Jesus ng panahon yun, kasi iisa lang ang tanawing nakikita niya, at ang tanawing nakikita niya ay hinug na ang mga pananim. Kaibigan, mga minamahal, sa umaga po ito, dinideclare po ng ating Panginoon na ang panahon natin ay tulad ng panahon ni Jesus, panahon ng tag-ani. Hello! And this is the harvest season. So ang tawag po natin dito ay Kairos season. Now, do you believe that this is your Kairos season? I prophesy to you. I want you to raise your hand, please. I prophesy to you in Jesus' name. Lahat ng pangako ng Diyos na sinabi niya sa iyo personally, I decree and declare, with this Kairos season, God will release His answered and blessing to you in Jesus' name. Everybody say, Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ano nga ba ang Kairos season? May dalawang kahulugan po sa Bible ang ibig sabihin po ng salitang time. Number one ay yung chronos. Chronos is a measured time in seconds, minutes, hour, days, and year. It is a normal count or rounded time. I give you an example. Chronos 10 a.m. That is the normal count or the rounded time. That's the meaning of chronos. Now, pero meron pong isang kahulugan, ang oras o ang panahon. At ito po ay yung kairos in Greek word. Ang kairos is a seasonable time in Greek. Greek word that means the right, opportune, or favorable time of God. So, kairos season is the right time for harvest. This is the very reason when Jesus entered in all cities and villages, He declared, ang sabi niya, panahon na ng tag-ani, pero kakaunti ang manggagawa. So, Kairos season is the right time for harvest. It is a time, take note, it is a time of sovereign power, grace, and favor of God. Ulitin ko po. It is a time of sovereign power, sovereign grace, and favor of God. In other words, in this season, you will experience with your eyes, you will experience the sovereign power, the sovereign grace, and favor of God will work in you and through you. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. At yung Kairos season, ang ibig sabihin, it is the opportune time for the fulfillment of God's promises. Ulitin ko, it is the opportune time for the fulfillment of God's promises. So, ito daw yung panahon, tamang oras, tamang paggawa, at tamang pagkilos ng Diyos. Tandaan natin, in every season, may tamang panahon. Hindi ka pwedeng magtanim sa panahon ng tag-ulan. Pwede kang magtanim sa panahon nung tinatawag natin summer season. Maliwanag? In other words, kaya tandaan po natin, during Kairos season, makinig po kayo, during Kairos season, ang langit ay bukas. At ang kamay ng Diyos ay nakikiisa sa mga taong naniniwala sa Kanya. In other words, if you believe God, if you are the believers of God, ang sabi diyan, because this is a Kairos season, makikisa ang Diyos sa iyo to fulfill this Kairos season for the fulfillment of God's promises. Amen? Kaya nga, ang mahalaga po rito, paniwalaan mo that this is your Kairos season.
Sabihin mo sa iyong katabi with conviction, this is your Kairos season. Amen? Now, when Kairos season comes, makinig po kayo, when Kairos season comes, Kairos will overrule the Chronos. Ulitin ko po when Kairos season comes, Kairos will overrule the Chronos. Ibig sabihin po, i-overrule niya. At dito, makikita natin yung fulfillment ng Panginoon. Why? Because Kairos season is the opportune time for the fulfillment of God's promises. Hallelujah! Ang example po natin dito ay walang iba. Yung kapanganakan ng ating Panginoon. The birth of Christ was prophesied sa book of Isaiah 700 to 800 years bago na-fulfill. Tama? In other words, nung pinrophesy na si Jesus ay isisilang. That is, ang ibig sabihin po niyan, ay darating ang tamang panahon. Ang tamang Kairos season, when God spoke His promise that the child will born, there is a Kairos time para ma-fulfill. And in Matthew, mapapansin po natin, in Matthew chapter 1, the child was born. Amen? In other words, na-fulfill. Now, tulad ng sinabi ko sa inyo, during Kairos season, bukas ang langit. At ang kamay ng Diyos nakikisa sa mga taong naniniwala sa Kanya. Now, take note. Nung pinanganak si Jesus, hindi ba bukas ang langit? The star, yung star nakisa. Hello? Ang star ay nakisa para bigyan ng guidance yung the wise men. Ibig sabihin, the heaven is open. Hello? Even the atmosphere in heaven, even the demon spirit or principalities in heaven cannot control the guidance of God. Why? Because that is the Kairos season. Hindi niya napigilan. Bakit? It is the Kairos season. Now, take note please. Kung mapapansin nyo, the angel guided, arranged, and protected the birth of Christ. Pinatnubayan, protected ng angel ang kapanganakan ni Jesus. Nandun. Bakit may angel? I said, Kairos season kasi. Heaven is open. And the angel is joining together to fulfill what God has promised. Naiintindihan niyo po, ibig sabihin ko. Now, take note, even King Herod, the powerful king on that day, could not halt. Hello, hindi niya napigilan ang kapanganakan ni Jesus. In fact, inutusan niya ang mga midwife. Ang sabi niya sa mga midwife, lahat ng ipapanganak na lalaki, patayin ninyo. Pero anong sabi sa Bible? Nagkaroon ng takot lang ang mga midwife. Hello, sinuway nila ang hari ni King Herod at naisilang ang isang takapagligtas. Why? Because that was the Kairos season. No one can prevent the fulfillment of God's promises. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen? Ang Kairos season ay ang tamang oras o panahon ng pagkilos ng Diyos. Kaya ang lahat, take note, ang lahat ay magiging madali, mabilis, mabunga, at matutupad ang salitang pangako ng Diyos. Why? Kasi naroon ang kamay ng Diyos na gumagawang kasama ng naniniwala sa Kanya. In other words, magiging madali, magiging mabilis, magiging mabunga. Amen? At hindi lang yun, lahat ng mga pangako ng Diyos ay magaganap sa panahon ngayon. Ang tanong ko, do you believe that this is your Kairos season? If you believe, makikisa ang Diyos sa iyo. Hindi lang ang Diyos, pati angel ay sasama sa iyo. Why? Because the heaven is open. Now listen, the angel is our servant. Hello? Why? Because the Bible says the angel is the ministering spirit. In other words, the angel of God
kinreate ng Diyos ang angel to be our ministering spirit. In other words, the angel will serve together with us just for the fulfillment of God's promises. Amen? So, in other words, kaibigan, expect pati angel tutulong sa iyo. Amen? Kasi bukas niya ang langit, babaakyat lang sila. At tinitignan niya kung sino may pananampalataya. Tinitignan niya kung sino naniniwala sa sinasabi ng Diyos. Kung pag nakita niya yun, the angel will walk and will walk and works together with you. Palakpakan po natin ang Panginoon. I believe this is my Kairos season. You know why? Kasi, diniklar ako, 2024, by November, I will go to Israel. Hello? Sabi nila, Pastor, mahal yan. Sabi ko, don't worry, God will provide. Because during Kairos season, the blessing will shower abundantly. Amen? I need $2,200. But I believe God is my provider. Do you believe me? Yes, I believe it. Because this is my Kairos season. Kaya sabi ko sa inyo, mas nakakalabang ang may alam. Kung alam mo, this is your Kairos season, at pinaniwala mo, sasamahan ka ng angel. Hale! 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 Amen? The angel will join with you. Siya pa ang mag-withdraw para sa iyo. Amen? Kaya nga, yan po eh. So, ulitin ko po. Yan ang Kairos season. Kaya dapat makita po natin, this is our Kairos season. Sabi mo sa iyong katabi, this is my Kairos season. Amen? Now, the book of Acts is the biblical history of the Kairos season. Kung gusto niyong makita kung ano nangyayari during Kairos season, why not read the book of Acts with an open eyes and with an open heart? As you read the book of Acts, makikita mo kung ano nangyayari during Kairos season. Ang nangyayari ito, dalawang bagay. Meron pong tinatawag, two major things God doing during Kairos season. Ano yung two major things? Number one, the empowerment and the restoration of man to God. Number two, the manifestation of God's great power and great grace. Expect itong dalawang ito ay mangyayari during Kairos season. Now, unang tingnan natin, yung tinatawag nating the Holy Spirit came. Take note. The Holy Spirit came for the empowerment of man. Now, take note of this. Ano nangyari? Ito yung unang ginawa ng Diyos. If you study the book of Acts, ang unang naganap ay yung empowerment. Tama? As I said, the book of Acts is the history, example of the Kairos season. Ano ginawa dyan? Ang unang naganap ay empowerment of the Holy Spirit. Mababasa nyo sa Acts chapter 1. And being assembled together with them, He commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which He said, you have heard from me. And for John truly baptized you with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit. Now, ito po yung dinadeklara, yung tinatawag na the coming, outpouring of the Holy Spirit. At ito'y napulpil, kung mapapansin natin sa Acts chapter 2. Pero tingnan po muna natin yung Acts chapter 8. Verse 8, ang sabi dyan, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in Judea, and Samaria, to the end of the earth. Now, take note of this. In this Kairos season, God will empower His people to be our witnesses. Hey, are you listening? So, ano mangyayari? In this Kairos season, ibubuhos daw ng Diyos yung kanyang Holy Spirit. Now, the main reason why God to outpour His Spirit to make His people to be a martyr for Jesus. Witnesses, martyrs in Greek. Ibig sabihin, someone who speak the truth,
someone who live for the truth, and someone who willing to die for the truth. That's the meaning of martus. Are you listening? Now, alam niyo po, way back 1970s, nung dumating ang Kairos season, as I said, there is a season. Way back 1970, nung dumating ang Kairos season, mapapansin nyo, bawat mga service namin nung araw, simpleng testimony, simpleng worship, bumabagsak ang Holy Spirit. May mga nagpo-prophesy. Hello, may mga nag-speaking tongue. That simpleng service lang po yan ng mga panahon. At ang hindi ko malilimutan, nung panahon pong yun, grabe ang mga Kristiyano nung araw. Imagine nung panahon yun, may Bible study kami every Friday sa Luneta. Every Friday pumupunta po kami sa Luneta para mag-evangelize. Every Friday, umulat umaraw, nag-i-evangelize kami. Pag umulan, sa loob kami ng Chinese Garden nag-i-evangelize. At doon kami nagba-Bible study. Hindi kami nahihinto ng ulan o ng anumang sama ng panahon. Why? Because the martyr's spirit is there. Hello? Nandiyan yung martyr's spirit na, yung martyr's spirit na nagsasabing, patay, sige lang, tuloy lang, patay kung patay. At hindi ko po malilimutan ang panahon yun. Galing po ako sa office, sa Makati. Sumakay ako ng bus papuntang Luneta. Pagsakay ko, tumama po yung ulo ko dahil kamamadali doon sa pinto. Akala ko wala lang. Hawak ko yung ulo ko. And suddenly, nakita kong dumudugo yung ulo ko. At maya-maya, nakita ko ni Juliet. Sabi ni Juliet Cristobal, member ko sa cell group, Tay, dumudugo. Ha? Nung tinignan ko, dumudugo nga. Halos yung dugo nandun na. Sabi, baba muna tayo, may clinic dito. Alam ko po ito, kabisado ko po. Bumaba kami dalaw. Dinala ko ni Juliet sa clinic. 2 inches, tinahi. 8 stitches. Nung tinahi na yung aking ulo, sabi ni Juliet, Tay, tutuloy pa ba tayo? Sa Luneta. Sabi ko, yes, bili tayo ng sombrero. Bumili kami ng sombrero. Tumuloy kami sa Luneta. Not knowing nung mga naroon, kung bakit ako may sombrero. Ang point ko rito, because of the Kairos season, because that is a Kairos season, the martyr's spirit is there. Amen? And I decree and I declare, every one of you will become martyr for Jesus in this last day revival. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Yan ang ginanaw. Take note, doon sa Acts chapter 2, ito na yung nangyari. Dumating na yung Holy Spirit. Ang sabi niya, when the day of Pentecost fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came sound from heaven as of rushing a mighty wind and filled the whole house they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire and sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Noong panahon ng Kairos season sa GIA, way back 1970s, normal lang po ang Sunday service. Kahit walang actual na Holy Spirit baptism, bumabagsak, nagsasalita ng ibang wika at nagpo-prophesy ang mga tao. Are you listening? One day, na-invite po ako sa Tala, GIA Tala nung panahon yun. Nung ako tumayo na, binuksan ko ang Biblia ko, sabi ko, let's open our Bible in John chapter 15, verse 1 to 15. My topic for this morning is about abiding in Christ. Sabi ng pastora, Pastor, Tay, in-invite kita para magturo ka ng Holy Ghost baptism. Ha? Okay. Let's go back to Acts chapter 2. Our topic is about the Holy Ghost baptism. Nung binabasa ko pa lang yung text, makinig, binabasa ko pa lang yung text, nag-iyakan na yung congregation and began to speak in tongue. Hallelujah. And the whole congregation filled with the Holy Spirit. Purihin po ang ating Panginoon. Alam nyo, sa panahon natin, magaganap uli ang mga bagay na yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, be prepared. Sa ating Sunday service, huwag po tayong maging mechanical. Huwag po tayong maging, pag nakita nyo ng mobile, just allow the Spirit.
makikita nyo, there will be an outpouring of the Holy Spirit. Amen? Now, dito tingnan natin sa Acts chapter 2, nung pagkatapos na bumagsak ang Holy Spirit, pinaliwanag na dito ni Peter, kung ano yung ibig sabihin, bakit bumagsak ang Holy Spirit. Take note, verse 17, "It shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out of my Spirit on flesh. Your son," take note, "your son, your daughter shall prophesy. Your young men shall be vision. Your old men shall dream. And on my maid servant, I will pour out my Spirit. In those days, they shall prophesy." Now listen. Kung titingnan nyo, nagiging normal na. Sa panahon namin, normal po ang mga nagpo-prophesy. Normal po ang nakakakita ng vision. Wala pa kami mga seminar na tulad ng ginagawa ni Sister Nelly, na merong LPC. Kailangan pang maintindihan ng whole day seminar bago mag-prophesy, bago makakita ng vision. Wala pong ganon. Pero kung mapapansin nyo, because it was the Kairos season, it is the Holy Spirit is moving. Naalala ko one day, kung kayo nakakasama namin nung araw, sa Sambales Outreach, nandun kami sa greenhouse, puro lalaki. Alam ko, si Edith, alam yan eh. Nung nandun kami sa greenhouse, magugulat ka na lang. Meron tatayo ng alas 12 ng gabi. Natutulog kami, biglang tatayo. Shalalalalalalalabi, the Lord is saying. Naku po, nag-prophesy. Even in the midnight, nagpo-prophesy ang mga tao ng panahon yun. Now, ang point ko po rito, ihanda po natin ang ating sarili. Ihanda po natin ang ating congregation. Because this is a Kairos season. Kaya nga sabi sa inyo, lamang ang may alam. Amen? Kaya nga po, kaya ang tinutukoy po ditong last day o those day, ito po yung end times revival. Now listen, tandaan po natin, yung the sovereign power, grace, and favor of God will manifest in this last days revival. Amen? Are we listening, church? Now, isang bagay pa ang gusto kong sabihin sa inyo. Ito pong mangyayari ngayon, in this last days revival, this is the last days. In other words, wala na pong darating pang iba. Hello, hindi na po tayo maghahantay pa ng another century para bumagsak uli ang Holy Spirit. This is the last revival. Ang tawag po sa Bible dito ay latter-day revival o latter house revival. Take note, the latter revival is greater than the former revival. In other words, kung ano nangyari noon in the book of Acts, kung ano nangyari nung panahon namin noong 1970 sa GIA, mas greater ang mangyayari sa GIA ngayon. Why? Because our latter revival. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Noong panahon, naalala ko, na-invite ako mag-Bible study. Habang ako nag-Bible study sa isang bahay sa, I think, Pasay, merong 4 years old na bata. Naroon. Habang nagba-Bible study ako, bumaba ang Holy Spirit. Una nagsalita ng speaking itang ay yung 4 years old na babae. Noong nagsalita yung babae, yung batang 4 years old, lahat po nagsimula ng nag-speaking itang. Ang point ko pinapakita sa inyo, because that is the Kairos season. Amen. Now, pangalawa po, ano nangyayari? Yung tinatawag natin na rest of empowered and restored. The Holy Spirit came for the restoration of man to God. So nakita natin, yung Holy Spirit dumating for the empowerment and, take note, and the restoration of man to God. Take note. Ito sa Acts chapter 2. Pinaliwanag na ni Peter, sabi niya, therefore let all the house of Israel know, surely that God has made the Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Now, and when they hear, they were cut to the heart and said to Peter, the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Now listen. Nagkukwento lang si Peter. Kinukwento niya, bakit sila parang laseng? Hello? Sabi niya, itong nakita niyo para kaming laseng, ito ay katuparan lamang ng prophecy
ni Propota Joel. Hello? Are you listening? Habang siya nagkukwento at nirelay niya yung redemption ni Christ doon sa kanyang kwento, ang sabi sa Bible, they were cut into the heart. At ang sabi diyan, men and brethren, what shall we do? Ano po ang ibig sabihin? In this Kairos season, the Holy Spirit conviction will be strong. Hello! Simple preaching lang. Yung mga tao nanginginig na. Yung mga tao na mismo, ano gagawin namin para kami maligtas? Why? Because the anointing of the Holy Spirit will be there. Alam niyo ba yung istorya ni Jonathan Edward, century 1917, 33 to 37? Si Jonathan Edward, kung magturo siya, hindi tulad ko, sumisigaw, lumulundag, naglalakad. Siya daw ay kung magturo, nakahawak lang sa rosum at nagkukwento. At ang topic niya noong panahon yon, sa kanyang sinishare, ay ito, the sinner in the hands of angry God. Ang makasalanan sa kamay ng galit na Diyos. Habang nagkukwento daw o nagsishare si Jonathan Edward, lahat ng mga tao hunumanap ng mga solid na mahahawakan sa mga poste kasi ang piling nila mahuhulog sila sa impyerno. Ano pong ibig sabihin? Yung strong conviction ng Holy Spirit ay naroon. Maliwanag po ba? Kaya nga sa panahon po natin ngayon, mawi-witness ninyo, magsishare lang kayo, and yet the Holy Spirit will move. Makukumbik at magre-repent ang mga tao. Amen? Now, dito sa Acts chapter 36 to 39, sinamarize na niya kung ano yung movement, unang movement. Ang sabi niya, then Peter said, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is to you and your children, and to all who are a part of, as many as the Lord will call. Now listen, dito kung papansyo, binanggit niya yung salitang repent. Pangalawa, binanggit niya yung, you shall receive the Holy Spirit, or the gift of the Holy Spirit. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin lang niya, ito yung movement na gagawin ng Diyos. Magkakaroon ng empowerment. Hello? And at the same time, magkakaroon ng empowerment at i-restore ng Diyos ang mga tao sa Kanya. That is the major agenda of this last time revival. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen? Now, kaya nga, today, sinulat ko po, today, we live in the last days revival of the Kairos season when God will pour out His Holy Spirit upon His people to empower them to be used by God in this end-time revival and to restore man to Him. Kaibigan, gagamitin ka ng Diyos. In this last days revival, gagamitin ka ng Diyos to ignite this revival through empowerment and restoration of man to God. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. September 5, 1976, nung ako po ina-born again. Wala po akong alam tungkol sa Bible. In-invite ako ni Ate Tina, sabi, June, sama ka nga. Alam nyo, unang sagot ko kay ate, anong kalokohan na naman yan? Hindi, sumama ka lang, makulit siya ate. Sumama ka lang, sumama ako. For the sake, ate ko. Hindi, for the sake, ate, sumama ako. So, bugay-bugay pa ako noon panahon yun. Uso yung pantalon na bill button, yung belt na malalaki, at yung t-shirt na nakapit, ganyan po akong pumasok sa church. Bugay-bugay. Haba nung mga yung aking bill button nung araw, yun po ako. Pagpasok, akala mo kung sinong bugay-bugay pa. Nung nakaupo na ako, nagturo si Lolo Ben. Nung nagturo si Lolo Ben, I was convicted. Alam niyo, nung oras na yun, umiyak ako. Nag-challenge si Lolo Ben, and I accepted the Lord Jesus Christ. At maya-maya, tapos na yung service, sabi, baka gusto niyo po mag-stay. Meron pong Holy Spirit baptism. Ay sabi ko, ano kaya yun? Sige nga. Sabi ko kay ate, sabay na tayo. Ako na mismo nagaya kay ate. Si Kuya Benyo naman ang nagturo about Holy Spirit baptism. On that day, I was baptized with the Holy Spirit.
the two-in-one experience, yung empowerment and restoration of man to God, na-experience ko in just one day. In the first day, on the first time, pumasok ko sa simbahan. Amen? Hallelujah! Yung dating gambler, yung dating drunkard, paglabas, a new creation in Christ. Hallelujah! Magugulat kayo. Mangyayari yan muli sa panahon natin. May papasok na bugoy-bugoy dito. Napatingala lang at narinig ang kanta, ano ba yung mga kanta dyan? Maya magugulat kayo, iiyak, pagkatapos magte-testify kung ano ginawa ng Panginoon. Are you listening? Yan po'y gagawin ng Diyos sa panahon in this last days revival. Now, pangalawa po, yung major thing that God is doing, the manifestation of God's great power and great grace. Ulitin ko. The manifestation of God's great power and great grace. Now, God will pour out His great power and great grace. Why? Because this is the Kairos season. Now, Acts chapter 4. Papaliwanag ko na lang. Ang sabi diyan, pinersecute sila. At nung sila'y na-persecute, nagsama-sama sila at nanalangin. At habang nananalangin, ang sabi sa verse 33, and with a great power, the apostle gave witness to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Minaruon, naranasan nila yung great power and great grace. Now listen, hindi lang power, hindi lang grace. Ang sabi niyan, great power and great grace. Now, bakit may great power and may great grace? Kasi nga, Kairos season. That season is not ordinary. Kairos season is not ordinary. If you experience the grace before, if you experience the power before, because it is a Kairos, great power and great grace ang ibubuhos. Why? It is a Kairos season, panahon na kikilos ang Panginoon. Amen? Now, ano nga ba itong ibig sabihin natin great power and great grace? So, great power and grace are the manifestation of God's presence and God's favor. So, magmamanifest daw yung presence ng Lord. At hindi lang yung presence ng Lord, yung favor ng Diyos. Kikilos sa panahon nitong season natin ngayon. Amen? Now, tingnan natin, pag-usapan muna natin the great power. Okay. Yung the great power, the manifestation of great power, mababasa na dyan sa mga verse. Now listen. Remember, tandaan po ninyo, when the great power of God, the preaching of the gospel of the kingdom will be demonstrated with signs, wonders, and miracles. Yan po ang mangyayari. Yung preaching of the gospel will be accompanied with signs, wonders, and miracles. I prophesy to you, Gia Perbo will be filled with signs, wonders, and miracles. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, I believe it with all my heart. Amen? Kaya nga, yan po daw ang gagawin ng Panginoon. Now, listen. Tingnan nyo ano nangyari sa Book of Acts. Ano yung introduction na pinakita ng Diyos? Una, sa Acts chapter 3, the lame man walk. Amen? Unang introduction ng Diyos doon sa mga taong naniwala ay signs and wonders. Nakita ni Peter and John yung lumpo. Ang sabi niya, silver and gold we do not have. But what we have in Jesus, rise up and walk. Lumakad at lumpo. At ang tao'y naghiyawan sapagkat nakita nila ang milagro. At hindi lang yan. Sa Acts chapter 8, ang sabi niya, nagkaroon din ng mga signs and wonders. Now, take note. Yung Acts chapter 8, ang gumawa ng signs and wonders dito, ordinary believers. Kasi na-persecute sila, and because they were persecuted, they went through, nagkalat sila. At ang sabi sa Bible, when they scattered, signs, wonders, and miracles manifested. Alam niyo ba, kung kayo taga-Gia, alam niyo ba, bakit nagkaroon ng Gia? Ano ang introduction ng Diyos? Bakit nagkaroon ng Gia? Ang introduction ng Diyos, bakit ng Gia? Signs and wonders. Isang araw sila uluben.
Nagtuturo po siya sa review class ng CPA. Wala pang church ang GIA nung araw. Hello, wala pang board of elders. Wala pang mga believers ang GIA. Si Lolo Ben pa lang. Nagtuturo lang siya. And suddenly, habang nagtuturo siya, may babae na demon possessed. At nung na-demon possess yung babae, sumisigaw. Then, Lolo Ben is there. At I think tumulong si Kuya Ben upon, they cast out the demon spirit doon sa babae. Nung na-cast out yung demon spirit, natakot ang buong reviewer at na-establish ang Bible study sa review center. Doon nagsimula ang simbahan. Jesus is Alive Community. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaibigan, tinawag ang GIA to perform, to manifest the signs and the wonders and miracles. Paniwalaan po natin ito. Yun ang ginawa ng Diyos ng introduction sa atin. Dapat hanggang sa patuloy po natin nangyayari sa panahon natin. Amen? Ninanakaw ng diablo itong binigay na gift ng Lord sa GIA. Now, take note. Hindi kayo magtataka bakit ang pangalan natin ay Jesus is Alive. Ayon sa pag-aaral in the books, in the Bible, lahat daw ng pangalan, connected yan kung ano ang mission at ang plano ng Diyos. In other words, hindi aksidente. Bakit natawag tayong Jesus is Alive? In other words, papakita ng Diyos na siya'y buhay through signs, wonders, and miracle. At isa ka sa gagamitin ng Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, isa ka sa gagamitin ng Diyos. Amen? Now, tingnan nyo. Tingnan nyo si Paul. Paano ba na-convert si Paul? Ang sabi sa Acts chapter 9, Paul was converted by the hands of God. Makinig ha. Walang nag-preach kay Paul. Hello? Ang intention ni Paul to abolish Christianity. Yun ang intention niya. Wasakin, lipunin ng mga Kristiyano. Kaya siya kumuha ng permit sa gobernador. Para ano? Persecute at ikulong ang lahat ng Kristiyano. But take note, ano nangyari? Bumukas ang langit, may liwanag, nagsalita ang Panginoon at na-convert si Paul. Now listen, take note. As I said, Kairos season, bukas ang langit. Amen? Bukas ang langit, lumiwanag. Tama? Nagsalita ang Panginoon, bumagsak siya doon, at doon ay na-convert sa Paul. Again, it is the work of God. Maliwanag po ba? Now, tingnan nyo, nung si Peter naman, pagkatapos siyang mag-preach, kinulong. Sa Acts chapter, tingnan nyo, ano nangyari nung kinulong? Again, bumaba ang angel. Sinundo sa kulungan. Sabi ng angel, hindi ka nararapat yan. Halika na, magdamit ka, sumunod ka sa akin. Sumunod si Pedro. Paglabas niya, aba, wala na siya sa persohan. Wow! As I said, bukas ang langit. Kairos season. Amen? Yung angel nandoon, bumaba at tinulungan siya. Kaya nga sasabihin ko po sa inyo, the angel of God is there. I feel in my spirit, there is an angel beside you now. Amen? Hindi kanya iiwan. Kasi this is the Kairos season na binigyan ng commission ng Lord sa bawat believers. Because angel is our ministering spirit. Sasama siya sa atin ngayon. Amen? Kaya i-welcome mo lang siya. Magugulat ka. Kaya everyday pagkagising mo sa umaga, magkaroon ka agad ng declaration. I-declare mo that this is your perfect day. Perfect day because it is the day that the Lord has made. Perfect day because it is an open heaven. That the grace of God, that the angel of God, the ministering spirit will join together with you wherever you go. Yun po yung i-declare po araw-araw. Alam nyo, dahil nag-iba po ang declaration ko ngayon, nakita ko nag-change ang lahat sa buhay ko. Amen? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Now, tingnan natin sa Acts chapter 16. The devil's spirit was cast out, and Paul and Silas were delivered from prison. Again, anong trabaho ng demonyo? Kinulong uli sila. Dinala sa prisuan. Take note of this. Ano nangyari? Lumindol. Imagine, lumindol. Aba, kakaibang pangyayari. Hello? Even the earth. Hello? Even the earth
Even the earth join on that day. Maging ang lupa, sumama. Ang sabi niya, hindi pwedeng makulong yan. Yan ay mga servant, lumindol. Hallelujah! At nabuksan ang mga bilangguan at sila'y nakawala. Again and again, it is the works and the power of God. Maliwanag po ba? Now, again, diyan sa unusual miracle. And the miracles were demonstrated. Sa shadow lang ni Peter. Take note, shadow lang. Lahat ng may sakit, nilalagay sa daan. Pag dumaan si Peter, matama lang ng shadow, gumagaling. That is unusual miracle. Si Paul naman, sa Acts chapter 19, pawis lang niya. Hello, may handkerchief, pupuna sa kanya. No, pagkatapos, yung handkerchief na pinagpunasan, dadali sa may sakit, ang may sakit gagaling. At ang nakakatuwa, handkerchief, ipapatong sa may demon possessed. Lumalayas ang demonyo. Without commanding the demon spirit, just a handkerchief. Why? Because heaven is open. Hello. And the move of God is there. Lahat nagiging magaang, lahat nagiging madali because it's a Kairos season. Sabi mo sa iyong katabi, this is my Kairos season. Believe me, I excel with the power of God. In Jesus' name. Amen? Take note. Ano sabi ni Jesus Christ? John chapter 14, verse 12. Most assuredly, I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do. And greater than this, because I go to the Father. Now, makinig po kayo. Yung greater than this na sinasabi sa Bible, mangyayari sa panahon natin ngayon. Yung nasaksihan mo habang binabasa mo ang Biblia nung nabubuhay si Christ. Yung nasaksihan natin sa Book of Acts ng mga signs and wonder, greater than this, ang sabi sa Bible, mangyayari sa panahon ngayon. Amen? Kaya mga kaibigan, kailangan maging handa po tayo. Hindi ko malilimutan nung ako'y napunta sa Patagirosin, kasiguran sa Sugon, may isang bulagyan na dinala sa akin, isang counselor. Sabi ng counselor, Mr. Preacher, kanina ka pa ang ingay mo. Dala-dala yung bulag. Ito yung bulag, pag-pray mo. Nung nakita ko yung bulag, nag-speaking sa lalabi. Napay-speaking tang ako ng time-tim. Ang ginawa ko, nilagay ko yung kamay sa mata ng bulag. Sabi ko, naniniwala po ba kayo na pagagalingin kay ni Jesus? Sabi ko, yes. In the name of Jesus, I bind the spirit of blindness. Boom! Pag sabi ko ganon, suddenly, bumukas yung kanyang mata at sumigaw, nakakakita na ako. Ano nangyari? Yung counselor tumakbo palabas. At because of that miracle, yung mga tao sa kasiguran ay pumapasok sa loob ng simbahan. Kami ang tinawag na the fastest growing church nung panahong yun. At halos lahat ng mga baryo na pasok namin ng gospel. Why? Kasi mismo yung mga taga-baryo ang nag-i-invite. Hindi na mahirap pumunta. Pati yung infested area na Santa Cruz, na punong-puno ng mga MPA, na pasok namin, nasasalubong namin, yung mga MPA may mga armalay, pero hindi kami ginagalaw. Why? It's a Kairos season. Amen? So, mapansin po natin, maraming milagro po nung panahon yun. Marami kong pwedeng sabihin sa inyo, pero because kulang ang oras. Amen? Marami akong sabihin. Ililimit na. Pangalawa, ano yung pa nangyari? The manifest of great grace. Tingnan mo natin yung great grace. By the great grace of God, the preaching of the gospel of the kingdom will be, take note, will be demonstrated with the Holy Spirit fire and conviction. Kanina, demonstrated with the power, ngayon naman with the great fire. Now, take note. Acts chapter 2 and Acts chapter 4. One preaching, 3,000 souls were converted. Water baptized. That is the act of the grace of God. No sound system. Hello! No loud speaker, but 3,000 souls were converted. And that day, water baptized. Wala pa akong nakita ng ganon. Hello?
May nakita kong 3,000 posibleng nabaptize sa araw. Pero ito, on that day. Are you listening? And then sa Acts chapter 5, Acts chapter 4, ang sabi diyan, 5,000 soul added. 5,000 soul. Ano pong ibig sabihin? The great grace is there. The conviction of the Word of God is there. Mismo ang Holy Spirit ang nagkukumbik. Kaya nga ang daming soul. Hello? Now listen. Basahin nyo yung Bible. Ang sabi, they were uneducated and untrained people. They were uneducated and untrained people. But they brought thousands of souls to the kingdom of God. No homiletic, no hermeneutic, no school of workers. Hello! Pero, because the great grace is upon them. Hello, yun ang malaking diferensya doon. The great grace of God. Amen? Now, tuloy po tayo. Acts chapter 5, verse 6. The number of disciples greatly increased. Imagine, because nandoon yung fire at passion from the Holy Ghost, the great grace was manifest in them. Amen? Imagine, hindi lang yung multiplication of soul, but multiplication of workers ay naroon sa kalagitnaan nila. Maliwanag po ba? Now, si Cornelius sa Acts chapter 10. Now, take note. Paano na-convert si Cornelius? Hindi ba isang araw, nananalangin siya, nagpakita ang anghel? Again and again, bukas ang langit, ang anghel nakikisa sa misyon. Amen. Na kaya nga sabi siya, nagiging madali ang conversion. Kasi yung langit sumasama. Kaya nga, nakita niya yung angel. Sabi ng angel, magpadala ka ng servant. Papuntay mo si Peter. Ginawa ni Cornelius, pinapunta yung kanyang servant. At si Peter naman, habang nananalangin, nakakita ng vision. To confirm na meron darating na bisita na kailangan sumama siya. Are you listening? So sumama si Peter. At dabi diyan, na-save si Cornelius. Now, alam niyo ba si Cornelius? Siya siyang tinatawag commander army. Hello? Commander army siya. Pero papansin natin, ruler siya. Meron siyang 50 to 200 soldier na hawak. Are you listening? Pero na-convert siya at pati ang kanyang buong sambahayan. At ang sabi diyan, hindi lang sambahayan, pati kanyang mga relative. Hallelujah. It's the works of God. Kaya nung nagsasalita si Peter, nagkukwento, hindi lang yung bumagsak ang Holy Spirit, na water baptized pa sila at na-fill pa sila ng Holy Spirit. Amen. Now, I prophesy to you, in this last day season, maraming mga politician ang papasok sa simbahan. Maraming mga na-military, mga pulis at nasa government na ngayon, papasok sa loob ng simbahan. Why? Because it is a Kairos season, ang Diyos mismo ang hahawak sa kanila. Kaya nga, sa ating mga prayer, i-declare po natin yan, Kairos season. Decree and declare na darating ang Diyos para kumilos kasama natin. Maliwanag po ba? Now, take note, si Lydia. Paano na-convert si Lydia? The businesswoman sa Acts chapter 16. Now, ang pangyayari ito ay ganito. Si Paul papunta sana sa Asia. Ang intention ni Paul pumunta sa Asia. Pero habang siya papunta sa Asia, pinigilan siya ng Holy Spirit. Ang sabi ng Holy Spirit, pumunta ka sa Europe. So, sa madaling salita, from Asia, pumunta siya ng Europe, napunta siya sa Macedonia. Hello? At nung nasa Macedonia na siya, pumunta siya sa tabing ilog, riverbank. Kasi sa riverbank, nandoon ang mga kababaihan. Nagkukwentuhan, nagpe-fellowship. Ang sabi sa Bible, nag-share si Paul. At ang sabi diyan, kung babasahin yung istorya, ang sabi ganito, God opened the eyes of Lydia. It was not in the preaching of Paul, but it was on the move of the Holy Spirit that Lydia's eyes opened. Hello! So, na-convert si Lydia, at hindi lang yun, pati ang kanyang household. Kaya mapapansin nyo, dahil Kairos season, sumasama talaga ang Panginoon. Amen? Kaya huwag po tayo mahinaan ng loob ngayon. Keep on pushing. Keep on believing.
Keep on evangelizing o winning soul. Kasi kasama natin ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Now, pinapakita ko lang sa inyo kung ano ang nangyayari during Kairos season. Maliwanag po ba? Now, kung sa Acts chapter 16, nasabi ko na rin jailer. Di ba? Yung jailer, na-convert, pati ang kanyang buong sambahayan. Again, ang Diyos ang nag-arrange. Hindi sana mako-convert yun, kundi sila nakulong. Pero it was God who arranged at na-convert yung jailer. Maliwanag po ba? Now, kinasabi ko lang sa inyo na kung ano nangyayari sa Kairos season. Kaya nga, ang aking admonition, huwag natin sayangin ang panahon ito. Let's grab it and pray. This is a Kairos season, the last days revival. Ito yung sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 14, Matthew 24 verse 14, na ang sabi niya, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations. Amen? Kaya nga patuloy po tayo manalangin. Amen. Now, tandaan niyo po, ang Gia, bunga po ito ng Kairos season. Nagkaroon ng Gia during Kairos season. At hindi lang po Gia, Jesus is Lord ay bahagi ng Kairos season. Hello? At hindi lang po Jesus is Lord, lahat ng mga charismatic movement o mga naging simbahan ng panahon yon ay bunga po yun ng Kairos season. Makinig, yung mga naging pastor ng panahon yon, hindi graduate ng Bible school. Naging pastor, naging missionary. Why? Because the Kairos season moved. Ako po ay bunga ng Kairos season. Kaya alam ko kung ano nangyayari sa panahon natin ngayon. Yung nangyari nung panahon namin, mangyayari mas doble pa sa panahon natin ngayon. Amen. Alam nyo, kung kayo sumasama sa mga outreaches namin nung araw, kung sa Sambales, yung mga matatanda ng mga taga-Gia, alam nila yan. Doon sa mga outreaches namin, hallelujah, purihin ng Panginoon. Mga simpleng panalangin, kumikilos ang Diyos. Plancha, hindi umiinit, ni lehens, umiinit ang plancha. Hello, kabayo na may sakit, hindi makalakad, ni lehens, tumayo, naglakad. That's unusual, and yet God is really doing it. Sabi ng mga tao, ang problema po namin, hindi umuulan. Sabi, sige, manalangin kaming ulan. Nanalangin, umulan ng gabi. That's panahon. Namin nung sa Sambales kami, alam yan, ni Edith. Sabi na, matanda na pala si Edith. Now, are you listening, church? Hello? Okay. Remember, this is an end-time Kairos season that God's sovereign power, grace, and favor will be with us. This season will be the fulfillment of the end-time promises. Amen? Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. For conclusion, tumayo po tayong lahat. For conclusion, basahin po natin sabay-sabay. Apatapos manalangin po tayo. Okay, tumayo tayo. Ang sabi diyan, today is our Kairos season. Let us unite our heart as Gia. Come to God and pray that we will not miss this Kairos season, but be a part and an instrument of this end times revival. Let's raise your hands, begin to worship God. Begin now to think in your heart, in your mind, that this is your Kairos season. Tanda mo, during Kairos season, bukas ang langit. Dahil bukas ang langit, ang angel papanaik, panaog, pababa. At ang angel, our ministering spirit, sasama saan man tayo pumunta ngayon. Because this is the Kairos season. Tanda mo, ang lahat magiging magaang, magiging madali, magiging mabunga, at ang lahat ng mga pinangako ng Diyos sa iyong buhay personally ay magaganap sa panahon ngayon. Isipin mo nga kung meron kang mga pangako na nangako ang Diyos sa iyo, and begin to claim it now in Jesus' name.
Father, in the name, come on. Yayabi, yayabi. Yayabi, yayabi. Come on. I see my spirit. The spirit is moving. As the Bible says in Genesis chapter 1, the spirit is hovering upon the water. And I see the Holy Spirit is hovering now in this place. Sabihin mo sa Diyos, Panginoon, this is my Kairos season. At kiniklaim ko ang mga pangako mo na ngayon na ang katuparan. Lalabi, Father, in the name of Jesus, habang nakataas ang kamay ng bawat isa, at maging kayo na nasa live streaming na nakikinig, raise your hands. This is your Kairos season. Yung bagay na matagal mo nang hinahantay ay magaganap at mangyayari. Nakakita ko ng isang box. At ang box na ito ay nahulog mula sa langit. At nakita kong sinalumo ang box. At nung iyong binuksan, you begin to shout for joy. Sapagkat ang laman ng box ay ang matagal mo nang pinagpipray at ang matagal mo nang pinapangarap. The Lord is saying, this is now the fulfillment. Oh, lalabi, lalabi, lalabi. Just begin to worship God and allow the Spirit. Yayaba, yayaba. Oh, Jesus, come. Lalabi, lalabi. Lift your voices. Allow the Holy Spirit to come. If you are need to kneel down, kneel down. If you need to kneel down, Lord, yayaba, 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 blessing yayaba, and honor, yayaba, glory yayaba, and power, yayaba, 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 oh, blessing yayaba, and honor, yayaba, glory and power, yayaba, Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Yayaba. Oh, yayaba. Yayaba. Oh. Father, we thank you. Father, we give you praise. Nakakita ko ng mga pinto na mga nabuksan. And the Lord is saying, maraming oportunidad na mabubuksan sa iyo. At nakita ko sa bawat pinto na nabubuksan, may liwanag na lumalabas. At nakita ko napakaliwanag. At ang nakita ko, ang pintong ito nang bumukas, may nakita ko, yung liwanag, maya-maya'y bumuhos ang tubig sa pinto. At sinasabi ng Diyos, yes,
This is my Kairos season. I will allow my Spirit to flow in the door of your heart, in your family, in your community, and in this church, says the Lord. I open the door of revival, the door of empowerment, the door will come in this church, says the Lord. Oh, Yayaba! 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 Oh, thank you, Jesus. Yayaba! 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 I want you to raise your hand. Sino man sa inyo ang may sakit ngayon, itaas ang kanang kamay. At ang kaliwang kamay ay ipatong sa bahagi ng katawan na may sakit. I believe the Holy Spirit will minister to us. He is the healer. The Bible says, we will bought with a price. Therefore, glorify God in our body, in our spirit. This season is the season of not only glorifying our soul, but is glorifying our body. God wants to be glorified in your body. Therefore, the Bible says, we will bought with a price. Therefore, glorify God in our body and in our spirit. I speak to your body now, right now. Any sickness, any infirmity in your body, I command, be gone! Be gone! Be gone! Be gone! Be gone! Be gone! I speak power! I speak power! I speak power! Yaba! Thank you, Jesus. Father, we thank you. Nakita ko ang bawat isa sa inyo ngayon. Nakita ko ang bawat katawan ng bawat isa. At nakita ko, through the fire and the blood of Jesus, hindi lang kayo nilinis sa inyong kasalanan, kundi kayo rin ay pinagaling ng Diyos sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. This is the Kairos season that you will enjoy a good life. You will enjoy a prosperity life because God will favor with you. His great power and His great grace will walk together with you and will work through you, says the Lord. Receive the great power and receive the great grace right now. In Jesus' name, everybody says, Amen.